Spirit. Kasi malinaw naman, kasi kung yan ang Pero magiging tatlong persona ba yun o isa lang? Wait ka lang. Kasi kung pag yan ang pagbabasehan natin, paano yung baptism of Christ, yung event na nangyayari doon? Makikita natin doon, wait lang, wait lang, Barber. Sige, Kasi makikita natin doon sa event pa lang yun, sa baptism of Christ, na nandoon yung tatlong persona. Ang ama na nagsasalita, yung anak na binabautismuhan, at yung Holy Spirit na nag-descend, na tinutukoy na nag-descend like a dove. Mm-mm. So hindi mo pwedeng sabihin na sila yon, magkakaiba sila. Bakit hindi pwedeng sabihin na sila rin yun? Kaya sila tinatawag na iisang Diyos kasi pantay-pantay sila ng divinity, pantay-pantay sila ng authority, pantay-pantay sila sa lahat ng aspeto. Kung pantay-pantay, bakit tinawag na anak at bakit sinugo yung Holy Spirit? Ko. Nalilito na talaga ako. Di ba kung pantay, di tatawagin niyang Diyos mismo, walang Panginoon. Dapat ang tawag niya, Diyos, ikaw na Diyos, walang Panginoon. Alam mo ba, ito ang reason bakit, Panginoon? wait lang Spanish ha, ito ang reason bakit may Ama, may Anak, may Holy Spirit. Para Kasi mapakilala kung ano yung Elohim bakit plural? Question mark agad yun sa Genesis. Bakit Elohim? Bakit plural yun? Ngayon, malinaw ang Biblia na ipinaliwanag kung ano yung Elohim na yun. So, ito yung makikita mo na Ama, Anak, at itong Holy Spirit. So, mapapaisip ka kasi nung una Sige, itignan natin Genesis tayo. Bakit kaya Elohim to? Plural. Ngayon, yung plural na yun, mapapaisip ka, pwedeng 5, pwedeng 10, pwedeng 8. Pwedeng dalawa. Pwedeng 2. Tama ka. Ngayon, i-check natin kung bakit plural yon. Kung aaralin mo at babasahin mo ang Biblia, malinaw kanina sa in-explainin sa'yo yung sample do sa yung binautismohan si Jesus Christ. Malinaw doon na yung na merong Holy Spirit, may Jesus Christ, and then merong God the Father. Second, bautismuhan mo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang tanong ko sa iyo, Barber, bukod doon sa tatlo, meron pa bang iba? Wala na. O ngayon, sinasabi mo kasi Ama at Espiritu lang nung pasimula. So bakit mo inaalis si Jesus? Kung mababasa mo sa John 1:1, malinaw doon yung word which is Jesus Christ ay nandun na sa nung pasimula. Kasi nga, nasa anyo pa siya ng pagka-Diyos. Hindi nga maaring mangyari yon. Eto na, babalik tayo uli sa in-explain ko. Diba, sinabi ko sa iyo, Elohim ang God doon. Ngayon, itinanong kita, yung Elohim, isang God lang. Isang God lang, diba? Hindi sobra, kasi tatlo pinakilala talaga Hindi po. Yung ibig sabihin ng Elohim, yung walang S. Ano isa lang. is? Ano ba yung... ang singular nun, Eloha. Eloha. Isa lang, di ba? Pag Elohim, more than one. More than one. Hindi na ba matatawag na Elohim sinabi ko sa iyo, mapapaisip ka. Question mark yun. Bakit plural to? Ngayon, hahanapin natin sa Biblia kung bakit plural yun. Malinaw, ipinakilala yung Ama, yung Anak, at yung Holy Spirit. Huwag kang babawas, huwag kang dadagdag. Saan banda dun? Pinahayag na tatlo na kaagad yung pasimula. Binigyan na kitang example. Diba, nung kasi yung Elohim, si Jesus pwedeng Christ. dalawa lang. Binautis Paano mo mo ma-explain kasi, sa akin na iisa yung tatlong yon, pero iisang beses lang sila nagpakita yung tatlong yon. Nagparamdam yung tatlong yon, nagpakita, nag-exist, o yung tatlong yon. Nag-exist sila Kung sa iisa physical lang, world. Hindi naman binanggit sa spiritual world Illogical kasi mangyayari na iisa lang sila, tapos isang hindi ba posible yun? Mas maganda. Hindi ba mas mas accurate? Barbie King,
bago ka kasi magtanong-tanong, hayaan mo muna mag-explain yung isang tao. Paano tayo magkakaroon dito ng ng Ano naman ako? antayin mo matapos. Pwede mo naman tanongin, tapos ka na ba? Oh, sige, Tapos na sige, po ba sige. kayo magsalita? Sige po, sige po. Pwede po ba ako mag-explain? Kasi kung pakat-kat tayo dito, tapos sabat tayo ng sabat, di talaga natin yung maiintindihan. Ah, sige po, sige po, sige po. Explain nyo po yung sa ano nyo. Tapos, At saka yung sinasabi mo na nag-exist sila sa physical realm, si Jesus na ang nag-manifest sa physical realm, hindi mo pwedeng makita ang Ama. Kasi pag nakita mo ang Ama, Tama. mamamatay ka. tama. Ano naman po ako dyan, sumasang-ayon. Ang banal na espiritu ay yun yung pinangako ni Jesus bago siya umakyat ng langit. Sinabi niya doon, and I will ask the Father. Ano na ba sabi niya doon? Sige, request. And I will ask the Father, and He will send you another comforter, another teacher, and so on and so forth. Mm. Pero they exist already in the beginning pa lang. Kasi logical thinking tayo in Genesis 1:26 ba yun? If I remember, sabi doon, come, let us make man according to our image. Come, let us, and let us, at, ano yan? Come, let us make man according in us, tama, come, let us, ayan, let us and our, the keyword there is let us and our. More So than one. makikita mo, Baldong, sino kaya pinapatukoy doon ng Diyos? Kasi kung hindi si Jesus yun, hindi si ang Holy Spirit, kung sasabihin mo na anghel yun, walang kakayahang mag-create ng anghel kasi they were created through word externally. Kung tayo po ba ang dalawa maglalaro, applicable din po ba yung hours? Ano? Applicable din ba yung hours kung halimbawa tayong dalawa lang? Ours? Let us, R. Hindi siya applicable. Rico po. Kasi, ano yun eh, plural, more than one. Di naman binanggit sa Ganito stand mo, oh. God God. the Godhead. Father. Tapos si Son galing kay God the Father. Tapos si Holy Spirit galing kay God the Father. Oh, yan ang stand niya. Spanish. Actually tama naman kasi yung Holy Spirit galing din naman kay kay Father Galing din naman Diba? kay Son. However, Ay, they already okay. existed Sa before akin time. hindi. Ganito akin ha. Pakita ko sa'yo. Hindi galing dahil iisa silang Diyos. Tatlong persona yun which is hindi sila I mean, nung ang pinapatungkulan ko doon, Ate Jen, nung bumaba yung Holy Spirit nanggaling kay God. Binanggit. Kasi remember natin yung sinabi doon sa Revelations na I will pour out my spirits. And sabi doon ni Jesus Christ na and I will ask the Father to send you another comforter. Ito sa amin. Paano? God, Titulo lang. Father, Son, Holy Spirit. No, God. God is the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Titulo nga. Yun. Pero, Hindi yan Father, titulo. wait, hindi titulo yan. Father is not the Son is not the Holy Spirit, and Holy Spirit not is the Father. Yun yun. Kumbaga sa Tagalog, Barber, no? May iba't iba sila. Ang Diyos sa katauhan ng Ama, ang Diyos sa katauhan ng Anak, ang Diyos sa katauhan ng Banal na Espiritu. Yung sa akin naman po, yung sa akin. Sige. Kumbaga in science, no, in science term or in sabi na natin worldly term, shape-shifting.
Alam mo, same lang din naman po yung tinukoy ni ma'am, yung kanina sa ano niya, whiteboard. Ang sa akin lang, ang pinagkaiba, ito, balik nyo po sa akin. Yung God the Father, tsaka God the Son, galing sila sa iisang pagka-Diyos. Kumbaga, para-paras din sila ng titulo. Ngayon, yung Hindi, yung ang Son tsaka mangyayari Holy kasi Spirit, etong sa stand mo, ang mangyayari kasi, etong Almighty na sinasabi mo, magiging mighty lang to. Pero alam mo ba, sa mga ginagawa nila, pare-parehas lang. hindi po. Pare-parehas. Paano po naging parehas? Pare-parehas Paano sila. Dahil nagkakaisa sila, dahil isang Diyos lang sila. Paano pong reference ibig po sabihin, dyan. napakakuri Okay. yung God the Bibigyan Father. kita ng Bible verse, may Ala, note ako dyan. Hindi. Ate ko kayo paki-flash din yung I and the Father are one. Oh, yun o, literal yun. Hindi yung literal. Ano na ba ang punto ng topic ninyo? Medyo hindi ko na rin makuha eh. Ang sa akin po, yung, di ba doon yung halimbawa na lang po, yung, ako at ang ama ay iisa. Ang stand nyo po doon, magkahiwalay. Pantay yung ama, tsaka yung anak. Sa akin naman po, ang stand ko doon, may, yung anak, nagmula sa ama, kaya sila naging isa. Kaya sila naging iisa. Ibig sabihin yung anak na Diyos may pinagmulan para sa iyo. Ganoon ba 'yun? Galing siya mismo sa ibig sabihin hindi ng siya ama. Diyos. Contradict Hindi na. siya talaga Diyos dahil may pinagmulan. Anong hindi Diyos? Yung pinagmulan nila Diyos. Diyos din sila. Saglit lang. Tayo galing din tayo sa Diyos eh. Di ba? Parang ikaw, Hindi ka tayo ng anak ka ng Panginoon. nanay mo. Di. Galing din tayo sa Diyos, kapatid. Mm. Yung unang tao galing sa Diyos. Mm. Yung punto kasi natin, pag sinabing Diyos, ibig sabihin, eternal. Walang pinagmulan, walang pinanggalingan. Pag sinasabi mo yung Diyos may pinanggalingan, Diyos ba yun? Paano mo madidefine na Diyos yun? Eto pa. Kasi nga, galing din siya sa... Sa'yo, Barber King ha. Kung ito ang stand mo, yung divine attribute, hindi pwede sa Son and Holy Spirit. Dapat kay God the Father lang yun. Paano hindi? Diyos yung pinanggalingan nila. Sino mataas? God the Father. Oh, ngayon, ikaw ba mataas ka? Yung kung anong meron ka, dapat meron din yung mababa sa'yo? Meron. Oh, di pantay-pantay sila. Hindi pwedeng ganun yun. Hindi ganun ang God. Ang sa akin, ang pananampalataya ko, sa sinabi kong God the Father or Godhead, kasi siya yung pinagmula nung dalawang, nature niya, which is yung Holy Spirit, tsaka yung Son. Okay. Yung God the Father may nature, si Son at si Holy Spirit. Mm-mm. Pero, Pero, sila, hiwalay na persona. sabi na, hindi mo alam ang nature. Ano ibig sabihin ng nature? Pagka-Diyos. Tapos, yung pagka-Diyos nila, sabi mo, galing kay Son, Holy Spirit, kay God the Father? Kasi Diyos siya. Galing mismo sa sarili niya. Parang ako, ito. Wait, Ano ba yung pwede sabi ko? mo, si God the Father, may nature na dalawa, si Son at si Holy Spirit. Kumbaga, kapwa manggagawa niya rin. Pero magkaiba sila ng trabaho. Magkaiba sila ng trabaho kasi iba kasi silang persona, pero nag-unite sila doon. Like for example, Nag-unite sa sila. salvation. Oo. Nag-unite Like for sila. example, sa salvation, Kaya sila Wait lang, nag-unite. Ang nag-unite sila sa pagka-Diyos kasi galing nga sa Diyos yung nature na yun na dalawa. Tapos, Mali kasi yung konsepto na galing sa Diyos. Kasi nga yung Diyos, walang pinanggalingan mismo. Doon babalik tayo sa Genesis chapter 1 kasi Nagets inopen ko na na rin siya. ni Nagets Sister ko na Kuka siya. yan. hindi naman, wala naman pinagmulan ng Diyos eh. Kasi siya nga yung Sabi mo naglikha. pinanggaling nga eh. Ano ba yung salitang galing? Hindi ba't may pinagmulan? Ibig kong sabihin na galing, Sige. ikaw mismo yun eh, ikaw mismo eh.
Paano ko ba yan? So, Galing? Burger King, ang Hindi, star mo mali kasi pala, yung term na galing. si God the Mali lang yung Father. term. Pero yung ibig kong sabihin, nagigets nyo naman siguro. Kumbaga, ang anak ng Diyos ay Diyos nga. Kasi nga galing sa Kanya. Exactly, totoo yun. Pero wag mong gamitin yung galing, doon ka masasakit. Ano bang tamang word na dapat mong gamitin? Diyos sila. Walang pinanggalingan, Diyos mismo sila. Sila, God. Oh. Ito dapat. They are coexistence. Hindi na ba pwede gamitin yun? Yan dapat. Sakto yung pagka-illustrate. God, Son, Father, and the Holy Spirit. Walang pinanggalingan. Kasi kung sasabihin mo, galing sila sa Diyos. Sino yung Diyos na yun? Na pinanggalingan ng tatlong ito. O, di ba parang ganun yung lalabas eh. Ito stand niya, bro. Pagdating sa usaping God, Kaya nga, God the Father yun. Ngayon, itong si God Nauna. the Father, merong nagmula sa kanya, si Son, tsaka si Holy Spirit. Tapos sasabi edi niya lalabas kanina, tatlo yung Diyos. tapos ito sabi niya, ang nature daw ni God the Father, si Son at si Holy Spirit. Medyo iba na yun ah. Hindi. Yung nature ng Father, Diyos, di ba? Tapos, yung nagmula persona sa niya Kanya, itong edi dalawa. Diyos din. Persona niya yan. Gets ko na. Kaya sinabi mong Son, kasi nagkatawan tao. Mm-mm. Tapos si Holy Spirit, kasi Spirit si God. Hindi. Siya Ano? Bakit Holy Spirit? Siya yung spirit na walang body. Kumbaga, ano siya, sabi doon, siya yung nagbibigay buhay sa sinalita ng Ama. Buhay siya, Diyos siya, pero wala siyang katawan. At yung God the Father, mayroon siyang katawan na spiritual. Si Jesus Christ naman, sa pamamagitan nga ng Holy Spirit na inihanda yung katawan niya, at siya na yung naging revelation ng God the Father, which is yung pangatlong persona. Pwede, alam mo, Barber, sa pandinig, sa pagpapaliwanag mo, medyo okay. Oo, sige, sabihin natin, pwede kang paniwalaan. Pero, pagpapasok na tayo sa Biblia at magbabasa tayo ng mga talata, ang daming contradict sa stand mo. Paano po? Paano contradict? Napaka-contradict nun. Kahit po yung sa inyo rin, kaya rin hanapan ng contradict. Kasi yung contradict, sa isip lang ng tao yan eh. Yung sa'yo din sa isip mo lang siya eh. Oo, kaya nga, pwede mo siyang sabihing tama, or pwede mo siyang sabihing mali. Kasi nga, parehas may butas. Pero pagdating kasi sa Biblia, ang daming contradict eh. Paano gagawin natin yan? Sa amin kasi ito, si God, kami nag-iisang Diyos na mayroong tatlong persona. Si Father, the Son, si Holy Spirit. Ngayon, nagme-make sense. Ngayon, di ba kanina in-explain ko sa'yo, Genesis pa lang Elohim. Ngayon, question mark sa atin yung bakit Elohim? Kasi plural. Dahil ang paniniwala natin at nakasulat niya sa Exodo na ang Diyos ay iisa lang. Di ba? More than one yung ano na yun, Elohim. O ngayon, yung sa nag-create, sa creation, ang God na ginamit doon, kung i-check nyo sa Hebrew, ay Elohim. Elohim, more than one. O, ngayon, question mark. Yung Elohim na to ay kailangan natin hanapin kung ilan to. 2, 3, 4, 5, 6, 20, 100, di ba? Ngayon, i-check natin sa Biblia. Ngayon, malinaw doon sa binigay ko sa yung senaryo na nangyari doon, maraming nang nagbigay sa iyo dito ng talatang yon, yung pagbautismo kay Jesus Christ. Tama. Nagsalita si God, bumaba si Holy Spirit which is like a dove. Then yung binabautismohan mismo na si Son, si Jesus Christ. Isa yun. Pangalawa, ang maibibigay ko sa iyo, yung sinabi ni Jesus na bautismohan mo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Holy Spirit. Tapos hindi ko na matandaan yung talata na nagsasabi sa langit. Sa langit may tatlong nagpapatotoo. Paano may explain yun na kung si God the Father, which is sa'yo, God the Head, ay galing lang tong si Son at si Holy Spirit. Kasi sinasabi mo si God the Father,
naging si Son kasi nagkatawan tao. Tapos si God the Father, Holy Spirit kasi, ano stand mo dito? Holy Spirit kasi galing sa Siya kanya. yung hindi nakikita. Oo, siya yung Tapos ito yung spirit. spirit na merong body. Oh, 'di ba? Hindi siya nagme-make sense. Ba't di nagme-make sense? Ang unang-una sa lahat, pag usapang God, wala po yung spiritual body. Ngayon, ang tanong ko po, bakit kinailangan pa ng God the Father yung Holy Spirit? Ano bang trabaho niya? Di ba magbigay buhay? God yun. Magandang tanong. Magandang tanong. Magbigay buhay. Tignan Ngayon, mo, nagbibigay buhay. Ngayon, doon pa lang. Si Son ba? Nagbibigay ng buhay o hindi? Ano? Nagbibigay din. Si God, the Father. Nagbibigay din. Oo. Ay. Oo, tama. Nagbibigay din. Usapan. Oh, 'di ba may divine attribute sila? Isa ng Oo. attribute. O Diba? isa ng... Yun pala eh. So, bakit Pero- mo sasabihin mas mataas si Father? Kasi nga, siya yung pinagmulan. Halimbawa, yung tatay mo, nauna sa yung tatay mo, ikaw yung Tanong ko Siya sa'yo, kapatid pinagmulan. na, barber. Wait lang po, ikaw sister yung ko. ikaw yung pinagmulan ko. Sino nakakataas sa atin? Saan mo nabasa na may pinagmulan yung Holy Spirit and then yung God the Son? Iba Meron nga, bang ganun? iba nga yung pagkakaintindi nyo ng pinagmulan ko. Yung iniisip nyo ng pinagmulan, mismong create. Hindi naman create eh. Mismo Hindi, nang doon na galing sa sa punto kanya. Kumbaga pinagmulan. parang, Saan nga tayo may mababasa na yung anak galing sa Diyos, yung Holy Spirit galing ayun sa o, Diyos? John 1:1. Sige, ano nakasulat? Basahin nyo. Di ba nakalagay doon, in the beginning was the Word, and Was the, the Word Word. was with God. O di kasama ng Diyos kasama. pala eh. O, kasama. Hindi pala galing sa Diyos eh. Magkaiba yung kapatid. Magkaiba yung kasama ng Diyos sa galing sa Oo. Diyos. Nagigits O, mo yung kasama punto? ng Diyos. Sige. Oo. Sabihin na natin, kasama ng Diyos. Sige. Hindi Kasi kasi, kung maaaring... sasabihin mo kasi kung sasabihin mo na naniniwala ka sa Trinity, Okay, tapos ako may iba yung tanong sa konsepto kanya. ng pagpapaliwanag mo dito, iba yun. Hindi Tanong- Trinity yun. May tanong Bakit? ako sa kanya, ha? Ito, may tanong yon yung sabi doon, di ba? Ito, tanong ko Sige po. sa'yo. Di ba ang stand mo si God the Father ay spiritual na may body? Ngayon, nung nagkatawang tao siya, nasan yung spiritual body niya? Nagkatawan tao siya? Oo, Asan nasan yung spiritual body niya? Tanungin niyo po muna ako kung anong ginagawa ng Holy Spirit. Yung ginagawa ng Holy Spirit, Huwag mo akong siya yung sagot ng nagbibigay. tanong din. Wait lang, sabi mo si God the Father mayroong spiritual body. Ngayon, nung naging son siya para sa'yo, nasaan yung kanyang spiritual body? Nasa langit. So, sino gumaganap doon? Kung bumaba siya sa lupa, as son? Yung Holy Spirit na sinugo niya na nag-create ng flesh, which is, tignan yun mo, na yung kinukontra mo na yung sarili mo. Paano Sabi maging mo kasi, kontra po? si God the Father, eto sabi mo kanina, Oh, si God the Father. kaya naging Naiwan. son kasi nagkatawang tao. Ngayon, Oo, si God naiwan. the Father, kaya Holy Spirit, kasi eto siya yung hindi nakikita. Tapos si God the Father, eto yung may spiritual body. Ngayon, tinatanong kita, nung nagkatawang tao siya, etong si God the Father, nasaan yung spiritual body niya? Nasa nasa langit kasi naganyong tao nga. Di nyo ba Saan talata nagigits? yun, bro? Di nyo ba nabasa na nagkatawan tao ang Diyos? Nagkatawang tao ngayon, Diyos ngayon, sabi mo kasi may spiritual body si God the Father, nasaan yun? Nung paglikha niya, di ba? Nung nilikha niya yung tao, ayon sa kanyang larawan, nung ginawa niya yung alabok, ano yun, iniipan niya lang ba yun o inimagine niya lang? Hindi, ang layo. Ginawa Sabi niya mo, sa kamay niya. Barber King, pakinggan Eh di mo may ako, body ha? siya. Tinusundan ko lang stand mo. Ang stand mo kasi, si God the Father may spiritual body. Spiritual body. Ngayon, nung nagkatawang tao siya, which is the Son, nasaan yung spiritual body niya? Kung siya Nasa dito. langit. Nasa langit nga po. Kasi nga, sino humawak tatlong ng persona nga sila. spiritual body niya? Ano po? Sino humawak ng spiritual body niya? Kasi naging son siya eh. Iwaywalay nga po sila. Merong Oo. spiritual body, may Holy Spirit, tsaka yung katawang No, ang stand mo, si God the Father
ay naging son kasi nagkatawang tao. Sabi mo Oo. yan. So, nung nagkatawang tao nga, nasan yung spiritual body ni God the Father? Nasa langit nga. Okay, stop. Kung Iwa-iwa na ni... wait, Oo. kung nasa langit, sino may hawak ng spiritual body sa langit? Ba't niya hawakan yung spiritual body niya? Oh, isa na punta yun. naging nagkatawang tao eh. Hindi nga sumanib. Iniisip nyo naman parang umisa na parang umanyo na naging tao. Oo. Hindi ganun. Hiwalay. O, sa amin, paliwanag ko ha, hindi magiging contradict. Si God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ngayon, etong si God the Son, nagkatawang tao. Nagkatawang tao, tama. Nagkatawang tao. Ngayon, nagdasal siya sa Father, which is nasa langit. Nagkontra ba? Hindi siya nagkontra kasi nandun siya sa Tama. langit, si Father. Tama. Oh. Sa'yo, tignan mo. Sige. Si God the Father, kaya naging Son ay nagkatawang tao. Ngayon, ito ang malaking question. Yung spiritual body ni God the Father, nasaan? Sabi mo, nasa langit. Nasa langit. Ngayon, nung nasa langit yung spiritual body niya, sino humahawak? Naging Son yung God the Father eh. Sabi mo, Hindi nga pwedeng bumaba ang Diyos sa katauhan ng pagka-Diyos sa lupa dahil espiritu siya at physical word yung tignan mo, papasukan niya. contradict talaga stand mo. Paano contradict? Papasok siya sa spiritual world, natural, magkakatawan tao siya. Hindi, isipin mo yung Barber King. Ito, maging question na sa'yo. Tumalo na si Kukay, nahulog. Ayun, dun ko siya, kaya ginamit ako ng illustration board kasi doon ko na siya mahuhuli. Sabi niya, si God the Father, kaya naging Son, kasi nagkatawang tao. Kaya may Son. Tapos si God the Father daw, kaya may Holy Spirit kasi ito yung Spirit na hindi nakikita. Ngayon, ito si God the Father naman daw, ito yung may spiritual body. Ngayon, yung naging Son si God the Father, nasaan yung spiritual body niya? Sabi niya nasa langit o sino may hawak? Nagkatawang tao yung God the Father sa kanya Abkauli, Brother Barber. O, di ba contradict? Di tulad sa atin. Si Son, become flesh. Ngayon, yung kinakausap niya, nung nananalangin siya, ay nasa langit, which is the Father. Ate Kukay, no? And sorry to interrupt you. Alam mo, Brother King, Barber King, ako yung nagbabakas sa'yo kasi paano tayo magkakaanoan nito. Sabi ko nga sa'yo, paano tayo magkakaintindihan nito kung cut ka ng cut, hindi mo inahiya mag-explain yung tao. May turn ka naman eh. May natutunan ba? Wait, ayun. May natutunan ba? Contradict talaga. Ilang ang masasabi ko. Tignan mo, hirap na siya mag-explain. Actually, Barber King, kanina pa kita pinapansin o ino-observe kita. Actually, hindi ka nakikinig. Gusto mo lang ipagpilitan yung ano yung tanong mo. Wala kang intensyon na makinig talaga. Sige po, kayo pong magtanong. Tas hayaan nyo po akong pasagutin. Kasi kayo mo naman po yung pumuputol sa akin Yawa ka talaga. Sige po, explain ko ulit dun sa sa board. Malinaw naman yung explanation ko sinasabi nyo na yung ama hindi pwedeng maiwan sa langit. Yung spiritual body. Sinasabi ko, pwede. Ala, Kuya kaya sabi Barber ko nga kasi, sa'yo, kung nag-explain si Ate Kukay, patapusin mo muna. Kasi paano tayo magkakaintindihan yan kung nakapokus ka na sa tanong mo, hindi mo iniintindi yung sinasabi ni Ate Kukay. Iniintindi ko nga Ay, iniintindi mo pala, kanina pa tayo paulit-ulit. kasi nga, naintindihan ko naman yung sinasabi niya. Kaso, hindi nga siya doon tumutugma sa sinasabi ko. Yawa. Okay na yan, tatapusin muna natin dito, anak ko. Okay na yan. Sa ano po, Wala, ito na lang advice namin sa yung Barber, no? Magbasa ka na lang ng Biblia. Don't worry, time will reveal Well, it. Spanish, wala kasi siyang church. Unang-una, Ayun umalis siya sa church, wala nag-aalaga sa kanya. Ngayon, may mga katanungan sa isipan niya, hindi ma-settle self-tell, even doon sa understanding ng kanyang pagka-Trinity, hindi niya ma-settle. Kaya ganun ang takbo ng takbo niya
Yun nga lang po, wag naman niya i-stand yung ganyang turo na hindi naman pala niya nauunawaan yung Trinity. Kasi, concern lang din ako sa'yo, marami kang maliligaw. At malaki ang pananagutan ng isang nagtuturo na maraming maliligaw. Yun ang sinasabi ko na wag nyo munang papaalisin hanggat dala-dala niya pang Trinity na pinapangaral niya na mali. Kung malis man siya, Kahit na lang siya. sabihan nyo na wag gagamitin ng Trinity kung mangangaral siya kasi para sa kanya na rin, para may strawman pa rin siya pangaral niya yun, tas yung papangaralan niya maniwala man sa kanya may Trinity iba, di maniniwala pa rin sa kanya. Dadala siya ng Trinity, hindi naman pala tama. 5 oras lang ini-explain. Bayad.